Hello guys, kamusta na kayo? Andito na naman ako. Kwentuhan na naman tayo. Ito yung aking part 2. Yan. Yung part 1 ko, nalaala ninyo. Yung kuripot ba? Ang mga German. Yun. Part 1 yan, di ba? Ngayon, mag part 2 na tayo. Okay? Okay, kukwento natin. Alam nyo guys, naranasan nyo ba? Magkwento tayo tungkol sa paano nagkagusto yung babae at lalaki. 'Di ba? So, meron ba kayong experience yan na nagiging totoo na bagong kita mo sa kanya, iba ang nararamdaman mo? 'Di ba? So, marami ka rin nakilala na bago, pero iba yung feeling mo pag nakita mo siya. Pero pag once nga, may kukwento ko sa inyo, naranasan nyo ba na hindi naman na love at first sight, yung nakita mo siya, bigla kang kinabahan, di ba? Ganoon. Tapos, nagkatuluyan ba kayo o hindi? Yan ang tanong dyan. Alam mo guys, may kukwento ko sa inyo. Sa aking naman, no, yung bago ako nag-asawa, no, wala akong kapimpal, wala akong kapimpal na foreigner o ano, no, hindi ko kalain makapag-asawa ako ng foreigner. Yeah. Kasi hindi ko alam kung bakit biglaan, no? At saka may kapatid ako sa abroad, tapos sabi niya may darating daw nga gusto akong makilala. Yan. Hindi ako ready talaga yan noon. Ngayon sabi ko naman, sino kaya yan? Sabi ko na ganun, no? Naku, after 3 months, nagsabi ang kapatid ko, may darating dyan, may pinadala siya, ganun. So, tapos yun, hindi namin alam kung anong araw darating. Pupunta doon sa amin. Gusto daw ako makilala, ganun. Ay, yung lalaki kasi yun, naghahanap ng asawahin, Pilipina. So, yung araw na yan, tama nandun ako sa bahay. Hindi ako nakalabas. Bigla may dumating, no? Dumating siya. Sabi nila yan, may bisita kayo, foreigner. Sabi ng kapitbahay namin kasi nagtanong sa dun sa labas. Pagdating niya, hinahanap yung address namin. Yan. Tapos yun, paglabas ko, kasi ako doon hinahanap. Paglabas ko, naku, nakita ko mga guys, ang laking tao. Mapayat siya, nakangiti, nakalabas ang dimple, ganun. Ganun. Di ko na siya hindi ako na-love first sight, kaya lang, pagkiti sa akin, nakalabas ang dimple, parang sabi ko, ang cute naman. Sabi ko, ang cute naman. Pero nakakatakot kasi malaking tao sila. Kasi pa rin saan asawa ko, German siya. Nakatakot. Sabi ko, laki ng tao. Natakot ako. Sabi ko naman, ganun. Pasok ko sa bahay. Sabi ko, mama, may bisita tayo. Parinir. Sabi ko nang ganun. Kwentuhan kami. Habang nagkwentuhan kami, kinakabahan ako, ha? Hindi sa takot sa laki ng tao, kundi kinakabahan ako. Hindi ko maintindihan kung anong feeling ko. Yeah? Kasi parang pakiramdam ko, nagda-dreaming lang ako eh, ganun ba? So, ayun, tapos ang kwentuhan, dahil umaga yun, pinakain namin, kumain din siya kasi tama-tama ulam namin, linagang karne, nagustuhan niya. Kasi binigyan ko siya, gisabihan ko siya. Tapos sabi ko, gusto mo mamasyal. So, gusto niya mamamasyal. Sabi ko, gusto mo mamasyal? Sabi ko sa kanya. Sige. Sabi ko, nagpasyal kami. Kung dyan na malapit, yung pinapasyal na parang tourist belt, no? Pinasyal ko siya. Tapos may chaperon pa ako, kapatid kong lalaki, namasyal kami. Ganun. Alam mo, habang kasama ko siya, kinakabahan ako talaga. Hindi ko maintindihan ang aking pakiramdam eh. Hindi ko maintindihan talaga. Kasi hindi naman ako ganyan
nga naranasan ko sa ibang boyfriend ko gano'n na hindi ganyan, iba ang feeling ko sa kanya na yung nagsama kami nagpasyal-pasyal, iba, eh. Sabi ko, "Bakit kaya ganito? Kinakabahan ako sa lalaki nito." Sabi ko ng gano'n. Sabi ko "Ito na ba siya na ganoon?" Parang nagde-dreaming lang ako, hindi ko alam, hindi ko maintindihan pakiramdam ko talaga 'no. So yun, maya-maya sabi na gano'n, o bukas daw punta sa Cebu, ganoon, makipag-meet pala sa babae doon o gano'n kasi may kapinpal siya doon, yun. Ako naman, di naman ako kapinpal, eh. Nagkita lang kami sa personal, biglaan, eh, dahil sa kapatid ko, gano'n-gano'n. Yan, siguro mga ano siya, mga 2 weeks siya doon sa Cebu. Tapos yun, pagbalik niya, sabi ko, "Balik ka dito sa bahay kasi pag-uwi mo ipadala ako sa sister ko." Sabi ko ng gano'n. Hinandaan ko siya, bigyan ko siya pagkain, hinandaan, asikaso ko siya ng gano'n-gano'n. Hala, sa 2 weeks lang 'yan, 'no. Sabi ko, "Nasaan ang girlfriend mo?" Sabi niya, "Iniwan niya doon." Sabi ng gano'n. Sabi ko, ganyan, may girlfriend ka pala, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya gano'n, naku, alam mo biglaan, hindi ko maintindihan. Nagkagusto sa akin? Sabi ko sa akin, sabi niya ano, ayaw daw sa mga kapinpal niya, ako daw gusto niya. Sabi ko, ha? Sabi niya, biglaan pag-asawa ko. Kaya ganoon. Sabi ko, sabi ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi parang na-shock ka, eh, yung nagsasabihin sa'yo gano'n, gano'n. Hindi talaga ako naniniwala na asawahin niya ako, pakasalan niya ako, gano'n, gano'n. Sabi ko naman sa kanya, "Bakit ko pakasalan ako, biglaan ang plano, hindi ko pa siya kilala." Gano'n, gano'n na. Yun, tapos yun, sabi ko naman, kaya yan, di ko akalain na siya matuluyan ko talaga mga guys. Kaya pakiramdam ko, kaya dun ko nararamdaman na once grabe ang kaba mo sa isang tao nga nakilala mo, bigla mong nakita at nakilala mo, kinakabahan ka talaga, hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung anong pakiramdam mo, kung anong nangyari sa'yo, gano'n, gano'n. Ewan ko lang pero yun ang alam ko, na yun pala ang maging partner mo sa buhay mo. Naranasan niyo bang gano'n? Mayroon bang gano'n? Ewan ko lang pero yun talaga, karamihan sa ganyan. Narinig na ko sa iba gano'n din sila. Kaya sabi ko, hindi ako nag-iisa sa pakiramdam na ganyan, feeling na ganyan. Kaya tandaan nyo guys, ewan ko lang kung maniwala kayo. Kung wala pa kayong asawa at naghahanap kayo ng asawahin ninyo, pag yan ang pakiramdam ninyo, nga hindi nyo alam kung anong gagawin nyo sa unang kita, di ka pakali, ginanervyos ka, kung kasama mo siya, ginanervyos siya, nga parang gusto mong hawakan, hindi mo naman mahawakan siya, hindi mo maintindihan kung anong nangyari sa'yo, ganun ba? Alam mo, yun talaga pala ang maging partner mo. Ang alam ko lang kasi yun din ang naranasan ko. Yun din ang sa akin din. No? Tapos, kaya kung yun ang binigay sa'yo ni Lord, yun talaga ang sa'yo. Yun. Kasi, siyempre kahit marami siya nakilala, kung yun talaga para sa'yo yun. Yun ang experience ko yun. Yan. Kaya siguro guys, naka-experience na kayo ng ganyan, nga nagkatuluyan kayo. Diba? Kaya, kinuwento ko lang sa inyo yung magandang istorya din. Yung paano nagkakagusto sa bawat isa. So, dyan tayo sa step 1. Ngayon, gusto nyo makinig sa step 2? Sa step 2 na tayo. Ayan na, step 2 na tayo. Ayan. So, paano naman tayo makakapunta sa pagdating sa kanilang lugar, sa ikilang bansa? Paano tayo magugustuhan ng kanyang pamilya? Ayan. Kasi iba tayong lahi. Yan. Alam mo sa akin kasi mga German sila eh. Iba rin ugali nila. Hindi natin, mahirap rin pa kasi ugali nila kung di ka marunong magdala sa kanila eh. Ganun.
Alam mo guys, ano 'no, ng pagdating ko dito, hindi ko alam, siyempre hindi mo alam kung anong darating sa buhay mo dito, 'di ba? Para kang natatakot, 'no? Nung pinakasalan ka na, dinala ka na dito, gano'n, gano'n. Kasi after 6 months yata 'yun, tapos 'yun, nakapunta na ako kasi nag-ano pa, nag-process pa ng papers, gano'n, gano'n. Oh, matagal talaga. So after 6 months nandito na ako. Pagdating ko dito, naku, kasama ang biyanan ha, kasama ang biyanan, nasa baba yung biyanan. Tapos kami sa taas kami nakatira, sa taas. Kasi yung bahay nito may second floor. Pagdating dito hindi naman ako isnabera. Pagdating ko nakangisi na ako. Welcome ako sa kanila. Tapos gin-date-date nila akong dalawa ng anak niya kasi isa lang yung anak niya yun eh. Yun ang asawa ko yun, anak niya isa lang. So, ngayon, date kayo tapos yun. Pag ano naman, nakangisi naman kaagad yung biyanan ko sa akin. Nakatawa naman kaagad. Ang liit-liit ko pa noon, ang payat-payat. Na habang buhok na payat, no? Parang bata noon no? Alam mo naman tayo, galing tayo Philippines, kaya parang mapayat tayo Nakangiti naman siya. Kaya sabi ko naman, mabuti ito, ang pagngiti sa akin talagang parang nagustuhan ako ba, ganoon. Welcome ka, nagustuhan ka. Kaya nakangisi na rin ako, nakangiti ako. Oh. Tapos yun, sabi ko na gano'n. Pero, hindi ko alam kung anong mangyayari dito. Buhay ko, hindi ko alam. Hindi ako marunong mag-German noon. Tapos, nahiya ako kung anong gusto kong kakainin, nahiya ako magsabi. Tapos, pabulong-bulong na ako sa asawa ko, di English pa ako yun. Pero, buti na lang yung biran ko, marunong yung mag-English. Kaya nagkaintindihan kami lahat sa loob ng bahay. Ganoon. So, una, mabait sila, ganon-ganon. Tapos bandang huli, parang nagiba ang sitwasyon Nakikita ko na ang true color nila, ganoon. Sabi ko, no, ganito pala yan dito sila. Sabi no, ganon. Para silang hindi pamilya, nag-aaway. Mag-ina, nag-aaway. Sabi ko, ganun ba yan sila dito? Nag-iisip ako, no? Kasi hindi ka pa sanay sa mga ugali nila Nag-a-adjust ka pa sa kanila. Ganoon. Yun, balang tapos nagtatagal na ako dito, nag-o-observe lang ako sa kanila, kung ano mga ugali nila, nga pwedeng pakisamahan, no, ganon. Ay, nagpakabait naman ako dito, nagpakasipag, naglilinis ng bahay, naglinis ako yung bahay nila, tapos nagsusumikap ako paano magluto dito, ganon. Kasi mahirap pakisamahan dahil kasama mo yung biyanan mo Kailangan, isa lang kasi kami kusina. Kaya nahirapan ako noon. Yun. Kaya, pero, dahil hindi naman ako unang nag-ano yun, nakikisama ako sa kanila para magugustuhan din ako, ganun. So, tapos maya-maya hindi ako nagtagal, siguro mga 3 months yun, nagkaroon ako ng trabaho. Gusto ko, sabi ko, magtrabaho ako. Hanap ako ng trabaho para naman may pera ako. Kasi sabi ko naman, iba talaga may pera. Kasi sanay ako magtrabaho, gano'n, kahit ano, trabahuhin ko. Trabaho ako, parang ano lang ba, ang trabaho ko parang 3 hours ko lang gawin. Ganun, 3 hours lang everyday. Magtrabaho ako sa hapon, ganun. Yun. Tapos maya-maya, uh, nalaman ng ano ko, ng biyanan ko, nga may anak ako sa Philippines, sa atin sa Pilipino, nga hindi ko naswertihan. Ako, biglang nagbago ugali ng biyanan ko, hindi tatanggapin, ng ganoon, magulo na yung buhay ko dito, parang nagiba sila nagiba, yun. Pero sabi ko naman, dinadasal ko na lang. Sabi ko, makikisama pa rin ako sa kanila. Sabi ko na gano'n. Kasi mahirap ang buhay dito pag nag-iisa ka wala kang kakampi. Ganon. So, nang saka katsaga ko sa kanila. Sa pagtitiis ng buhay ko dito o pagtsatsaga. So, ang daming nadaanan kong madilim na buhay. Pero ngayon, itong mga ano nag-okay na sila kasi matyaga ako sa kanila, mapasensyado, ng ganun noon, lahat ng gulo na napasan ko, ganun. Kaya
nagugustuhan na rin ako nila ng bandang huli. Kaya ang tiyaga, kailangan talaga magtiyaga ka at kausapin mo sila, makisama ka, tiisin mo, magpasensya ka, kasi iba ugali nila eh. Mahirap talaga pakisamahan. Kaya patibayan lang. Dapat malaki ang pasensya mo at umintindi ka rin at pakita mo lang masipag ka, mabait ka, ganoon. Kasi balang araw, may maganda rin ang dadating sa buhay mo. 'Di ba? Ayan, kaya ganyan ako nag-a-adjust sa kanila. Yan ang pag-adjust ko sa kanila. Kaya andito pa rin ako. Kasama ko pa rin sila. Yung binan ko wala na dun. Lumipat na siya. Asawa ko na lang, dalawa na lang kami dito. At tahimik na, siyempre no, malayo minsan magsasagutan kay asawa mo, kung hindi na yung katulad noon. Iba talaga yung hindi mo kasama ang biyanan. Kasi biyanan talaga, pagkasama sa isang bubong, ang hirap talaga kahit anong bait ng biyanan mo. Mahirap makisama sa isang bubong. Nakasama ang biyanan. Iba sila. Iba ugali nila. Sa atin, di ba? Paano karamihan kung iba diyan ng biyanan na sa iyo mabait naman, pero sila iba eh. Iba sila ugali. Kailangan mag-independent sila. Kailangan dapat bukod talaga sila. Kasi nakikialam talaga sila eh. Tapos kayo mag-asawa, maggugulo kayo, mag-aaway kayo, ganun. Kasi mayroon nakikialam, di ba? Ayan ang ano diyan. Kaya kailangan marunong ka makisama. Ngayon, umalis siya, nagbukod siya. So maganda na rin ang aming pagsasama pag nagkikita kami. Kasi lalaki anak eh, kasi kailangan niya rin babae eh. Kung ano mangyari sa'yo, tumanda siya, sinong kalagad yan. Kundi ko siya dalhin sa mga old ages yan. Old ages home. Pwede gusto niya, sa bahay siya, ganun-ganun. Kaya iba talaga may nag-alaga sa kanya, yung pamilya niya, ganun-ganun, yan. Kaya, yan ang istorya ng paano akong, step to nga paano akong nagugustuhan din dito. Kasi, mahirap talaga makisama sa ibang lahi. Kaya dapat, ikaw mag-adjust. Diba? Kaya, hindi basta-basta, guys, nga hindi madali at hindi basta-basta makapag-asawa ng foreigner. Kailangan mo rin mag-adjust. Kasi iba ang culture nila, iba ugali talaga nila kaysa atin. Oh, 'di ba? Tapos, sa step 2 tayo, 'di ba? Ngayon gusto niyo sa step 3 na naman tayo. Ayan, sa step 3 tayo, gusto niyo sa step 3. So, ang sa step 3 naman, ang ikuwento ko naman sa inyo, kung paano umintindi sa isang tao, sa asawa mo, nga magtatagal ang inyong relasyon. Yan, ang inyong pagsasama, ganoon. So, alam nyo guys, pag kayong nag-asawa na, kasi hindi basta-basta ang pag-aasawa eh. Hindi basta-basta talaga. Hindi laro ang pag-aasawa. Mga guys, kayo ha, ang mga teenager, ang gusto mag-asawa, makinig kayo. Dapat maraman nyo na, ang pag-aasawa ay hindi biro. Hindi basta-basta at hindi laro yun. Hindi laro yun. Ang pag-aasawa, dyan na. Magsimula kayo paano magseryoso sa buhay. Kasi magkaroon na kayo ng pamilya. Marami na kayong asikasuhin dyan, marami na kayong gagawin, dyan papasok ang maraming problema din pag kayo nag-aasawa, lalo na may mga anak na kayo. Kaya mag-ingat kayo bago kayo mag-asawa, isipin yung mabuti. Yan. Alam mo gayong pag-aasawa, ganito yan. Sa relasyon ng pag-aasawa, kailangan may understanding at may pagmamahal sa bawat isa at understanding. Yeah. Isa pa, magtutulungan kayo. Yan ha. Yan ang isa, ang pinag-awayan lagi sa mag-asawa, yung mga financial tungkol sa pera, nag-aaway dahil ganito, away na, pag wala ng pera, away. Paano na nangyari sa lalaki?
ano na siya diyan, nag-a-addict na siya, naglalasing, aalis. Hindi ganyan, hindi ganyan pag nag-asawa kayo. Hindi ganyan na ang galit niyo iinom niyo na doon. Hindi yan, lalo mo yung pinaparusahan yung sarili mo, lalo mong binibigyan problema yung sarili mo yan eh. Huwag ka mag-inom. I-solve mo yung problema ninyo. Mag-usap kayo, yan. At relax lang mag-usap, huwag mag-iinitan. At saka huwag mag-wild sa bawat isa na punta ka doon, magrebelde ka, huwag hindi ganyan. Kasi hindi masusolve problema nyo eh, lalo na pag may anak kayo. Masisira talaga, ang maipektuhan dyan, mga bata talaga. Kailangan, kayong mag-asawa talaga, kung talagang gusto nyo hindi kayo maghihiwalay, mag-usap kayo at magkaintindihan kayo sa bawat isa at ipakita nyo mayroon kayong pagmamahal sa bawat isa. Oh. Tapos isipin nyo may mga anak kayo o gusto nyo magkaanak, magkapamilya. Ganoon. Isipin nyo yun kasi pinasok nyo yan eh. Nag-asawa kayo eh. Pinasok nyo yan. Kaya tuparin nyo ang inyong sinumpaan na sa hirap at sa ginhawa till death do us part. Ganoon. Magsama kayo. Ganoon. Isipin nyo mabuti. Kasi minsan yung nag-aaway kayo dahil hindi kayo nagkaintindihan eh. Puro kayo galit sa bawat isa eh. Pag nagsalita yung isa, makinig ka muna. I-respect mo siya. Tapos, pag sabihin niya, tapos ka na. Gusto mo mag-usap ka rin. Kausapin mo siya. Tapos, itanungin mo siya, tapos ka na tapos ka na nagsalita sa akin. Pag sabihin niya, tapos na, ako na naman ang sunod. Dapat makinig ka rin. Yung iliwanag mo sa kanila kasi minsan yan, galit na galit sila, wala na sila sa utak eh. Wala na sa kasi gusto nila, ilabas na lahat yung sama ng loob nila, tulo-tulo yung salita, ganun-ganun. Kaya hindi na nila alam ang sinasabi nila, hindi na alam nila nga nakakasakit na sa, nakakasakit na yung salita nila sa asawa nila, ganoon. Kaya kailangan, relax muna, pagtapos na magsalita, sasabihin mo, hello, ganun-ganun, tapos ka na ba nagsalita? Pwede na ba akong magsalita na rin sa'yo? Sana makinig ka rin. Sana paringgan mo muna ako yung aking side din. Ganun-ganoon. Relax lang. Pag nagagalit pa siya nga ayaw niya paringgan, edi wag mong pilitin. Kalmahin mo siya. Kalma ka na sa gilid. Tapos sa salita, wag ka na lang sumagot na sagot sa kanya. Yun. Tapos, tahimik ka na lang muna. Pakalmahin mo siya. Wag mo nang sagutin kahit nasasaktan ka salita niya, wag mo nang sagutin. Kasi pag sinagot mo yun, away ang labas eh. Suntukan o ano diyan, maya naghiwalay na kayo. Kaya hindi magkaintindihan yan. Di ba? Kailangan pag hindi sa makinig sa iyo na ayaw niya magsalita ka rin. Sige, hayaan mo siya. Tahimik ka lang, pagbigyan mo siya, maya-maya tahimik yan siya. Kakalma na yan. So, pagkalma na yan, pag makita mo na wala nang inutuloy, kalma na, yan, pwede ka na mag-start, sabihin mo, ay salamat. Yung parang hindi mo siyang igagalit ba? Say, ay salamat, nagkalma ka na rin. Siguro pwede na ako magpaliwanag sa'yo din. Makinig na yan siya kasi kalma na eh, wala nang init ng ulo niya eh. Nag-relax na yung dugo niya, di ba? Kaya yun ang gawin nyo rin na tsaka ka na magsalita sa kanya pag kalma na siya. Yun. I-cool mo muna siya. Ganoon. Alam mo, nakikinig yan. Kasi yun ang ginawa ko sa kanya. Nakikinig. Pag nag-high siya, alis ako. Tahimik na ako. Pagbalik ko, okay na. Nagnonood na ng TV, nakangisi. Sabi ko, pwede ba ako magpaliwanag sa'yo? Kung makinig ka, kung ay makinig, wag na lang. Sige, yan, kikinig siya. Paringgan niya. Tapos sasagot siya. At least nasabi mo na sa kanyang lahat. Di ba? Kung nagkamali ka, di mag-sorry ka. Kung siya na magkamali, dapat mag-sorry rin siya. Di ba? Kaya maganda pag nagkaintindihan at nag-uusap pag kayo may problema para nga walang away, di ba? Yun ang kasi normal lang sa mag-asawa, nagsasagutan minsan. Ganun yan. Kasi isa pa ganito, meron pa. Pag paano magtutulungan sa gastos o sa mga bibilhin, sa mga babayaran. Ay kung ikaw nagtatrabaho ka, babae lalaki nagtrabaho kayong dalawa. Ayan. Mga anak nyo, kasi kasuhin din. Pagdating sa eskwelahan, siyempre bigyan mo rin ng time mga anak mo.
ng ganun-ganon, sa pagtutulungan. Kung kayo may pera siya, may pera ka rin. Pera niya nila kasi iba sila yung mahawak ng pera. Hindi naman katulad sa atin, ginaintriga ng lalaki sa asawa. Ang asawa nag-budget. Sila hindi iba. Pera nila, pera mo. Pera mo, pera ko, pera ya rin. Ganun ba? Kanya-kanya kami pera eh. Ganun eh. So, parang sa unang bahay, nagtutulungan. O, pag bumili siya, nagtatanong, anong gusto mo? O, mag-order ka sa kanya, bilhan ka niya. Ikaw naman, pag bumili ka, bilhan mo na siya ng gusto niya, ganoon. Para makita, maganda ba yan ng nag-ano kami, nagbibigayan, take and give kami, take and give, ganon-ganon, nagtutulungan. Kaya walang away. Kasi mahirap yung mag-asawa na, limbawa yung babae, walang trabaho. Tapos yung lalaki ang nagtatrabaho. Tapos babae, si kasun sa loob ng bahay. Kasi minsan sa ganitong panahon, mahal na talagang lahat ngayon. Kailangan, kung may oras ang babae, pwede rin siya magtrabaho para mabili niya lahat ng gusto niya. Makuha niya lahat, ano niya, ang mga anak niya. Kasi pag lalaki lang naghahanap buhay, okay lang kung lalaki, magandang trabaho, engineer, abogado, ganoon. Kaya, ikaw nga babae, kung gusto ng lalaki, ay wag ka na magtrabaho, sikusunin ng mga anak natin, bahay natin, ganon-ganon. So, okay yan, no? Kung yun ang gusto ng lalaki, kasi alam niya na kaya niyang lahat, ang babayaran, ang gastos, mga problema, kaya niya yun. Gusto yung babae nasa bahay na lang. Pero meron dyan na maliit lang yung kita, tapos yung babae walang trabaho, may mga anak pang anuhin dyan. Kasi mahirap yun, magulong buhay. Kasi ang lalaki pagod ngayon, na-stress siya eh. Kulang, problema pa siya. Kulang, kundi niya makaya ang lahat ng problema. Maraming babayaran, na ganun-ganun. Kaya ang kailangan dyan, ang nanay kung malaki naman ang mga anak, no? Lalo na nag-aaral na yung mga bata. Hindi na sila baby, di ba? Meron minsan dyan, hindi na sila baby, di ba? So, mga anak nyo yan, kailangan magtulong yung sa loob ng bahay, no? Halimbawa, gusto mo magtrabaho, ay magtrabaho na lang ako kasi ang mister ko kulang ang bigay, talagang budget kami, kapos talaga kami, kailangan talaga makatulong ako, ganun ba? Para naman hindi kayo mag-aaway lagi, kasi minsan ang lalaki, ang mister stress na siya eh, mag-init ng ulo yung pagdating sa bahay, yun, ganun ba, parang hindi nila kaya, nadidepress na sila sa buhay nila, ganun-ganon. Alam mo maganda minsan, pag malalaki ng mga anak nyo nasa school, kung ako yan ng mga nanay din, minsan mag-isip kayo, magtrabaho kayo 3 oras lang kayo, maghanap kayo trabaho nyo, 3 oras lang, no? Para makatulong ko sa mister niyo. Yung kita yung 3 oras, maganda na yan, nakatulong kayo sa pangbaon ng bata, pang-ulam, o ganun, pang-ulam, bigas, pwede na yan, nakatulong na yan. Tapos yung sa asawa mo naman, mga bayaran sa loob ng bahay, kuryente, tubig, ganun-ganon. Pwede parang nagtutulungan ako, di maganda. Kasi 3 oras, hindi ka naman talaga ma-stress yan eh. May 3 oras kang trabaho, part-time job. Nakakatulong ka rin sa mister mo, tsaka yung lalo na yung mga anak mo, malalaki na. Pwede na yan, mga soltero na, binata, dalaga na. Wag sila magtamad. Disiplinahin nyo rin. Pagdating sa eskwelahan, maglaba sila, kanya-kanya siyang labahan ng kanila, kanya siyang maglaba ng suot nila. Magtutulong sila sa iyo. Kasi hindi lahat sa nanay ibigay ang trabaho. Disiplinahin nyo rin anak nyo, mga anak, kayo maglaba ng sarili yung damit ha, kasi ako nagtatrabaho na ako, sabihin ni nanay yon. Trabaho na ako, wala na akong tayo maglalaba ng mga damit ninyo. Tapos magtulungan tayo sa ng bahay, maglinis tayo dito ha. Ikaw, magluto ka ng pagkain. Ikaw, maglinis ka ng bahay dyan. Ikaw, ano yan, maglaba ka dyan ng damit ninyo, bawat isa. Tapos yung ligo, labahan nyo ka agad, isampay. Para tulungan tayo sa lumang bahay, para maganda ang ating pagsasama. Kasi ako, nagtatrabaho na ako 3 hours. Kaya ma-stress na rin ako kung gawin kong lahat. Yung para sa inyo, ginawa ko lahat. Malalaki na kayo, kailangan magtulungan tayo dito, di ba? Kaya pag ganyan ang labas, maganda talaga ang pagsama ng pamilya sa loob ng bahay. Kailangan ang mga bata, kung malalaki na sila, tutulong rin sila konti sa loob ng bahay. Ang trabaho, kaya nila yun. Hindi na mabigat na trabaho sa loob ng bahay. Tsaka sila,
Kahit magtulong sila ng isang oras lang dyan sa ng bahay, maglinis, ang isa maglaba, isa magluto, magtulungan. At least ang tatay ninyo hindi na de-depress, hindi na stress masyado, kasi kapos na, kulang ang pera, kayo nag-aaral kayo, pinapaaral pa kayo ng, ginagastusan pa kayo ng tatay ninyo. Mahirap sa isang lalaki lang eh. Isang tao sa ng bahay, siya lang kumikilos, hanap ng pera. Sa ganitong panahon, mahal na ngayon talaga sa atin, sa Philippines. Kailangan, hindi kaya ng lalaki, nahirap ang lalaki dyan. Depressed ng labas nila yan. Kaya ngayon kailangan, ang babae rin, ang asawang babae rin, mag-isip siya kung paano tumulong sa asawa niya. Kasi kawawa ang mga lalaki rin minsan eh. Hindi lang ganun na tayo, ganun, pakasarap lang tayo. Ang lalaki, porque lalaki siya, ganyan, iganyan na lang natin. Hindi mga misis. Talagang intindihin rin nating mga lalaki. Kasi na-depress, tingnan mong iba, nagluluko na, nag-addict na lang, nagsusuicide, ganun-ganun. Kasi hindi nila kaya ang problema sa pamilya nila. Kaya kailangan tulungan rin, kung kaya, tulungan natin, o kay 3 hours na lang ang trabaho, ganun-ganun. Kung nag-aaral ng mga anak nyo, naku, laki ng gastos, 'di ba? O, ayan, kaya kailangan minsan magtulungan talaga. Ang the best dyan, kung pwede na wala ng maliliit na bata, magtulungan sa loob ng bahay. Sa lahat ng mga trabaho, magtulungan talaga para maganda ang pagsasama sa loob ng bahay at masayang pamilya. Kailangan ang mga batang malaki na sila, hindi sila magpakatamad. Hindi talaga sa tamad. Tulungan din nila ang nanay tatay nila kasi kayo, pinapaaral kayo. Ganoon. Huwag kayo magnubyo-nubyo-nubya muna. Kasi minsan nubyo-nubya yan, nakalimutan na sarili ninyo. Nakapag-asawa kayo ng alanganin, nasayang ang gastos sa inyo sa pag-aaral. Ano naman, malungkot yan sa parents nga pinaaral kayo, bigla lang kayo nag-asawa dyan. Di sayang ang gastos talaga sa inyo. Isipin nyo yan, ang pagtulong ng parents sa inyo, sa pagpaaral sa inyo, sa inyong future yon. Sa inyong future yon, tandaan nyo, huwag kayo basta-basta mag-asawa. Ha? Ang pag-asawa, hindi biro talaga. So, iniisip nyo dahil, asawa, may nobya na ako, may nobyo na ako, yan, nagkasarapan kayo, magkasarapan kayo, kontrolin nyo sarili ninyo, nga walang problema darating. Isipin nyo, nag-aaral pa kayo, wala pa kayong trabaho, yung ganoon. Kaya, wag nyong gawin yun. Para nga, pagtapusin yung pag-aaral nyo, o magpa-part-time kayo dyan, gusto nyong may pira kayong sarili ninyo, huwag nyo pabayaan ang pag-aaral ninyo. Tapos yun, kasi ang pag-aaral nyo, dyan kayo makakuha ng inyong good future nyo talaga. Iba talagang may pinag-aralan. Kaya, kailangan ngayon sa mga nag-aaral mga bata, mga yung malalaki na, isipin nyo mabuti, huwag kayo basta-basta mag-asawa muna. Yeah. Ang maganda dyan, huwag muna kayo mag-asawa, mag-ingat kayo na hindi kayo magkaroon ng anak dyan sa mga nubya-nubya nyo dyan. Kasi kayo mismo nagbibigay ng problema sa sarili nyo eh. Masisira yung pag-aaral nyo, mapahinto yung pag-aaral nyo dahil nagkaanak kayo bigla. Problema ang pumasok sa inyo. Ganoon. Kaya isipin nyo yan. Ang future talaga. Para hindi kayo magsisi sa bandang huli. Ganun, masarap. Alam nyo guys, masarap yung may trabaho ka, no? Nakapag-aral ka, tapos na trabaho mo yon. Masarap. Tapos, huwag ka muna kaagad mag-asawa. Magpakasawa ka sa inyong pagkabinata at pagkadalaga. Magpakasawa kayo. Sige, gawin nyo gusto nyo, mag-shopping ka, magpakasarap ka, kain ka ng pagkain na masarap, mag-outing ka, magpasaya ka doon sa mga kaibigan mo, wag ka magluko, wag ka mag-rebuild dyan wag ka magpasubo sa mga masasamang tao, sa mga masamang kaibigan nyo. Isipin mo mabuti na gumawa ka lang ng kabutihan. Talagang may future kayo dyan kung paringgan nyo ang aking advice sa inyo ng mga teenager. Yan. Kasi kami mga edad na kami, kaya marami na kaming naranasan na
na mga experience nga nakikita na hindi magaganda, ganun-ganun. Kaya kayo mga teenager o sa loob ng bahay, yung mga mag-asawa, paano magmatibay ang pagrelasyon na magsama, nga walang away, nga hindi maghiwalay, na kailangan talaga magtulungan, magkaintindihan, magmahalan, at gumawa ng kabutihan, kasi maganda yan para sa ating lahat. Para sa inyong lahat, maganda rin yun. Para kayo, pag kayo may pamilya o ano, maganda ang resulta rin, yun din ang matuturo nyo rin sa mga anak nyo. Kaya masaya ang pamilya pag ganyan ang mangyayari. Ganoon ba? Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Yeah? Don't lose your hope. Talagang pag may buhay, may pag-asa. Gumawa lang ng kabutihan, magtulungan, magmahalan, gumawa ng kabutihan, yan, talagang maganda ang resulta. Talaga. Kaya guys, dyan lang tayo. Dyan hanggang lang muna tayo dyan. Natatagalan na tayo. Kaya, salamat sa pag-watch nyo. Thank you for watching. Yeah. Sana nagugustuhan nyo rin ang aking kwento sa inyo. Nakabigay ng content sa inyo. Sana see you next vlog. Yeah. Sa part 3. Okay? Kaya yun lang gaya ang masabi ko sa inyo. At huwag niyo kong kalimutan. So don't forget to subscribe, likes, and share. At ikalimbangin na rin ang aking lingganay, yung aking bell. Hit the bell. Yeah, para update kayo lagi. Okay? Ito ay part 2 na natin. So, see you in the next vlog sa part 3. Yeah. Marami pa akong kukwento sa inyo nga pwedeng nakakatulong sa inyo din. Diba? Okay, guys? Salamat sa inyong lahat. Sana naintindihan niyo ang aking mga kinukwento sa inyo. Sana nakapulot kayo ng lessons din at nagustuhan ninyo talaga. Kaya, God bless sa inyo at see you in the next vlog. Okay? Okay, bye-bye. Keep safe and God bless. See you. Bye, guys. Thank you. Bye.